This is it mga kapuso, this is it. Nakapwesto na nga po ang napakaganda, ang mas mukhang babae pa kay Miss Ethel Buba na si Miss Justine Ferrer. Good afternoon, Justine. Hello, good afternoon po sa lahat. Good afternoon, sweet. Napaka-pretty bata. Yung pong isa sa mga sinalihan niya bilang beauty queen, yung Miss Gay Universe sa San Fernando, La Union, ako yung nag-host. First runner-up siya noon eh, di ba? Alam mo, ikaw yung bet ko noon. Thank you. Kasi yung nanalo noon, yung baklang malaki-balaki, yung papunta na sa bubuyog. At ikaw, soft, babae lang. Alright. At na-ready na rin si Inspector Songkuan na nag-gel pa ngayon nung nalaman niyang ikaw ang uupo, Justine. Magandang hapon sa'yo, Inspector Songkuan. Di ba, nag-gel, tinayo-tayo pa yung buhok. Hindi naman nabago ang itsura. Alright. Hindi na ako papaligoy-ligoy pa, Justine. Mukhang handang-handa ka naman na iha. Narito na ang easy level. Bilang isang transsexual na beauty queen, ika nga, marami nagtataka. Parang yung iba kasi mga bakla, pag nagpaparetoke, parang gibbs-gibbs, di ba? Yung installment, inuuna mukha, dibdib, tapos tsaka palang ibang parte ng katawan. Okay? So ang gusto namin malaman ngayon, ang lahat ba ng parte ng katawan mo, Justine Ferrer, ay pang babae na? Don't lie to me. Yes or no? Yes. Yes. May pera ang batang ito? Kasi alam ko yung iba kaya ginagawang installment ng iipon muna, di ba ganun yun? Naku, ang dami kong kaibigan. Inuna ang katawan bago ang mukha. So may mga dibdib pero mukhang kargador. Nakakaloka. Kitang-kita naman po natin ang matabis na yes ni Justine ay sinuklian naman ng bonggang-bongga ng ating digital lie detector test. Kitang-kita na talagang, ano talaga tong batang ito? Grace under pressure. Hindi kinakabahan, oh. Yun lang, heartbeat niya medyo nabago ng slight. Pero ngunit subalit na tapwat, inamin naman niya na ang lahat ng nakikita natin ay pang-babae na. Inspector Songkuan, sumang-ayon naman ang ating lie detector test. Sumang-ayon. Dito pa yung pinagawa o sa ibang bansa? Sa Japan? May Japan, may dito. May Pilipinas, may Japan. At ginawa mo yan dahil gusto mo or para na rin sa career sa pagpupunta ng Japan nung araw? Na-late na nga yung pagpapagawa ko. Bali, 2004 lang yung sa baba na kompleto. Nag-Japan ka na muna. Yeah. Pero in fairness kasi, si Justine soft, di ba? Mahirap ba? Yung bata ka pa lang, gusto mo na talaga magiging girl. Di ba ganun yan? Para sa akin, yung pagiging transsexual or pagiging ganito is congenital. Oh. Congenital? Since birth. Since birth, gusto mo na? Parang, Oo. sabi ng mga kaibigan kong ganyan, parang nagkamali lang daw sila ng katawang pinasukan. Parang ganyan. Parang gano'n naman. Alright. Sige, yaman din lamang pinag-uusapan natin ng tungkol dyan sa iyong pagkatao. Tumuloy na tayo sa ating difficult level. Justine, maski ako, nung una ko nakita ang teaser ng Survivor, hindi ko akalain na ikaw isang gay o ikaw isang transsexual. Akala ko babae ka. Sabi ko nga earlier, mas mukha ka pang babae doon sa ibang finalist ng Survivor. Eto na ngayon. Maraming ngayon na nagbubulong-bulungan. Ayan. Pinag-uusapan sa call center habang nagkakape, sa school habang nagre-recess, maski nung November 1 sa sementeryo, pinagchichismisan nila. Kasi yung iba yata ganito ang ginagawa. So gusto kong malaman kung ginawa mo rin. Was there ang tanong, Justine, was there ever a time na ikaw'y nagsinungaling o nag-lie tungkol sa tunay mong sexualidad? Parang sinabi mo sa ibang tao na babae kang totoo? Don't lie to me. Yes or no? Nag-isip? Ngumiti? No. Nag-no. Nag-no. Pero nag-pause. Pero natawa. Inspector Songkuan, nag-no siya. Never daw niya. Nag-no siya. Sinasabi niya lagi na yung katotohanan na siya'y transsexual. Sinasabi niya na siya'y dating Ginoo na naging binibini. Ang tanong ko, Inspector Songkuan, sumang-ayon ba ang lie detector test? Pwesto back si ladies! Hoy, mapila ka sa barangay, nag-lie ka. Baka naman sa Japan siguro sinasabi mo girl ka, no? O sa ibang hindi ka kilala. Kasi pwede mukha ka talagang girl dahil. Minsan sa sa mga chat-chat. Ayun, sa internet. Ikaw ba, Iha, may boyfriend ka ba ngayon? Ngayon, Oo. wala.
Ayun. Gusto kong malaman, nung bago-bago daw kayo sa Survivor, parang diligaw-ligawan ka daw ni Suzuki? Totoo ba yon? Totoo yun. Suzuki, I hate you. Kung alam ko lang, ako mag-iipon ako. Magkano ba ang gastos? More or less. Mag-iipon ako, Suzuki, para maligawan mo rin ako. Ay, nako. Nakakainis talaga. O ba't di mo siya Pero sinagot? naputol na. Kasi nagulantang yung mundo niya nung hindi pala. Kasi di niya alam na transsexual. Kakala niya talaga girl ka. Okay, girl. Alam mo, dati akala ako yung bading sa inyo, yung si Echo. Ito na ang now or never level. Uy, joke lang, Echo. Kamagalit, ha? Alright. Nawala tuloy ako. Ang tanong. Justin, marami ang nagulat nung Friday. Marami natanggalan ng peace of mind nang si Micah ang ma-out. To think na solid ang samahan ni Jeff, ni Micah, at saka sino pa isang babae, si Amanda. Pero ngunit subal tatapwat, si Micah pa rin ang na-vote off last Friday. So ang usap-usapan ngayon sa beauty parlor, lalo na ng mga makakatiang dila, Justin, binrainwash mo ba yung ibang babae na kasama mo sa isla para si Micah ang i-vote off at hindi ikaw? Don't lie to me. Yes or no? No. No. Wala siyang ginawang effort. Kasi ako, maski ako nagulat. Akala ko either ikaw or si natirang lalaki, si Charles ang ma-out. Si Micah ang na-out. Well, Inspector Sungkuan, nag-know si Justine. Hindi daw niya binrainwash yung mga babae doon. Is it a truth or a lie? Hi! Nakakaloka to mga... Yan talaga ang buwis buhay. Ay, nako. Magpa-insure na kayo. Foxy ladies. Ay, Day, umapila ka sa barangay. Nakakaloka. Hindi, nakakaloka naman talaga din. So, bakit si Amanda yung si Micah ang na-vote out nung ano? Ano naman hindi ko naman binrainwash. Kumbaga kaya Ano? mas pumanig sa akin yung dalawa, si Charles tsaka si Jeff. Kasi Dahil? hindi ako nagbigay ng pressure sa kanila. Ayun. I gave both sides. Kumbaga parang sinasabi ko yung sa akin, yung side ko, sinasabi ko din naman yung side nila. But I never told them na, huy, pumanig kayo sa akin. You still have freedom. Kaya nga mas parang pinili nila yung alliance namin kasi parang walang amo, walang namumuno. Lahat Correct. kami free. Pantay-pantay, ika nga. Maraming salamat, Miss Justine Ferrer. Palakpakan naman natin si Justine. Thank Imbitahan you. mo na ang ating mga kapuso Survivor gabi-gabi sa GMA Telebabad. Ini-invite ko kayong lahat. Malapit nang magtapos ang Survivor Philippines Palau. So, panoorin natin hanggang sa huli, hanggang sa Friday, November 13, yung finals. Live po yun. At sa Sunday, yung The Reunion Special ng Survivor Philippines Palau. At maraming salamat kay Doktora... Doktora Marquez. Yun. The skin specialist. Thank you. Ang taray, may sponsor na pala itong batang ito. Bonggang-bongga. Ako din meron. Si Dr. Manny and Pai Calayan ng Calayan Surgery Center. Maraming salamat kay Mikey Oshas ng Hair Watch Salon. At sa aking kaibigan na si Tata Galias para sa aking jacket na papunta na sa Majorette tuwing fiesta. Di ba? Ang bongga-bongga. At for your lie detector needs, tawag sa Truth Verifier 634-757-0271. Hanapin lang si Captain Comrado Dumlao. Once again, maraming salamat sa Philippine National Red Cross Quezon City Chapter. Ay, nako, gusto ko malaman mo, Justine, pinagdadasal ko na naway ikaw ang maging sole survivor this Maraming year. salamat po. I love you, girl. Good luck. Palakpakan naman natin si Justine.